Father Paul, Monsignor Venco, Father Jean, Dr. Luis, Father Manny, Ferdinand, Father Joseph S.J., Father Neri, Father Fred, Andres, Virginia, Donato, Ramon, Teresa, Ramon Jr., Joel Ruth, Socorro, Adoracion, Melencio, Anastasia, Angel, Teofila, Honorata, Mercedito, Fortunato, Narcisa, Marcela, Fernando Jr. and Sr., Danica, Vivian, Silvino Sr., Amor, Alfonso Sr., Juanita, Roberto Sr., Sister Antoine, Sister Elaine, Amos, Ofelia, Marivic, Manuel, Roberto, Ramon, Felicita, Marie Christine, Joseph Arthur, Eustacio, Vitaliana, Antonio, Lilia, Eduardo, Manuel, Rolando, Maria Beatriz, Nilda, Ruben, Maria Luisa, Salvacion, Benjamin Sr., Juana, Gloria, Gia, Nazario, Apolinario, Pepe, Pilar, Eladio, Diosdado, Francisco Paula, Felix, Victoria, Anita, Rita, Elena, Teresita, Julita, Johnny, Rico, Antonio Sr. and Jr., Juanita, Mirna, Amelia, Reynaldo, Sonny, Rachel, Celso, Bricio, Joseph Sr., Jonicia, Loretta, Paula Marie, Shoni, Milagros, Federico, Socorro, Fatima, Carmen, Venancio, Celerina, Simonsol Jr., Magdalena, Cristina, Delia, Agnes, Roque Jr., Loretta, Bernardo, Marvin, Domingo, Celedonio, Noel, Benita, Yolanda, Florentina, Rodrigo, Juliana, Ramon, Carol Jane, Renato, Marvin, Dionesia, Melesio, Jose, Bonifacio, Romulo, Elias, Joselito, Bonifacia, Alfredo, Eugenio, Florentina, Patricia, Rosalina, Apolonio, Dominga, Visitacion, Pedro, Clarita, Segundino Jr. and Sr., Salvador Jr., Hospicio, Edrida, Tita, Rosemary, Arian, Lianusil, Reynaldo, Mark Alvin, Pablo, Edita, Carmelita, Estelita, Dionisio, Lorenzo, Lucina, Antonio Sr. and Jr., Martin, Maria, Raymond, Maria Consolacion, Sevillano, Felix, Nicasio, Margarita, Roberto Sr., Amada, Loreto, Luis Jr. and Sr., Antonio, Dario, Jesus, Paul, Juanita, Pedro, Antonio, Arturo, Marcelina, Urbano, Rufino, Ruperto, Avelina, Baltazar, Librada, Ernesto, Dominador, Trinidad, Rolando, Luz, Bernardo, Avelina, Martina, Vivian, Arwil, Emperatriz, Leonardo, Diego, Asuncion, Joaquin, Prisco, Privado, Purita, Denise, Cherry, Baby Sky, Baby Angel, Chona, Lolita, Miguel, Francisco Jr. and Sr., Marciana, Rex, Rick, Trevor, Ralph, Dorothy Jean, Margarito Sr., Margarito Jr., Erlinda, Marlene, Francisca, Priscilla, Juan Sr., Erlinda, Miguel Sr. and Jr., Francisco, Pilar, Raul, Romeo, Narcisa, Marcela, Leticia, Rolando, Siegfried,
Rosalie, David Dico, Rocco Ferdinand, Isaac Visitacion, Tarsila, Alfredo, Virginia, Yuleterio Darlita, Celestino, Dionisia, Monico, Porcentia, Erenio, Emerita, Ambrosio, Rosa, Petronilo, Luis Purificacion, Rebecca, Romeo, Loreto Sr. and Jr., Socorro, Ray Monico, Carmen Horfensia, Yuleterio, Trinidad, Taday Family, Eliseo, Nicolas Nilo, Anselmo Sr., Roberto, Joaquin Asuncion, Tiburcio Jr. and Sr., Priscilla, Emmanuel, Nestor, Lydia, Ernesto, Dominica, Martina, Celedonio, Vivian, Arwil, Emeratriz, Leonardo, Catalina, Pepito, Juanito, Gorgonia, Isidro Sr., Coretta, Michael, Fernando, Francisco, Carmen, Climaco, Soledad, Juanita, Ernesto, Dominador, Trinidad, Rolando, Bernardo, Avelina, Edwin Pablo, Susan Baltasar, Blandina, Marina, Emilia, Bernard, Alistair, Antonio, Alan, Martina, Arwil, Vivian, Emperatriz, Leonardo Antonio, Leonor Jose Eladia, Heleno Osnudo Sr., Azucena, Diego Jr., Rodrigo, Nestor, Segundino, Cesar, Lolinia, Ana Corazon, Romulo Sr., Esperanza, Avelino, Bienvenido, Anotonio, Prudencio, Carolina, Ramon Iluminada, Nieves, Luisa, Beatriz, Antonio, Rebecca, Juana, Aurea, Lito, Melvin, Olimpio, Noli, Vicente, Anunciacion, Lazaro, Juliana, Elise, Victoria, Miguel, Roberto, Anselmo Sr., Aida, Carolina, Pedro Sr., Lily, Caridad, Resty, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Magsitayo po ang lahat at ating dasalin ang Reyna ng Langit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Reyna ng langit, magalak ka. Alleluia. Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Alleluia, Ay nabuhay na magmuli na gaya ng kanyang sinabi. Alleluia. ipanalangin mo kami sa Diyos, Alleluia. Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria. Alleluia. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia. Manalangin tayo. O Diyos, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristong Panginoon namin, ay minarapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamtam namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristong Panginoon namin. Amen. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kaparang nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po muna sandali.
Magandang gabi po muli sa ating lahat. Ngayon po ay ikawalong gabi ng Misa Nobenaryo at ikadalawang araw ng Triduo para sa karangalan ng ating patrong si San Jose Manggagawa at paggunita kay Santa Catalina de Siena, dalaga at pantas ng simbahan. Ang mass sponsors po ay mula sa Mary the Queen Mini Pastoral Council. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay ang ating kura paroko, Reverendo Padre Joselito A. Santos. Sabayan po natin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa misang ito ay kasama natin ang ating mga kasamang taga UBB o ang Mary the Queen Chapel sa pagpapasalamat sa ating Panginoon sa ikawalong araw ng ating pong Misa Nobenaryo sa karangalan ng ating patrong San Jose Manggagawa. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ihingi muna natin ang tawad sa Diyos ang ating mga nagawang kasalanan.
Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
sa pagsasaloob ng pagtitiis ng aming Panginoong Heso Kristo, si Santa Catalina ay pinag-alab mo sa iyong pag-ibig at sa masigasig na paglilingkod sa iyong simbahan. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ang iyong sambayanan naway laging magalak sa pakikisa kay Kristo at sa pagpapahayag ng kanyang pagkabuhay. Sa tulong na rin ng mga panalangin ng aming patrong si San Jose, bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, kumilos agad ang mga Hentil at ang mga Hudyo, kasama ng kani-kanilang mga pinuno, laban sa mga apostol. Binalak nilang lapastanganin at batuhin sila. Subalit, nang malaman ito ng mga apostol, sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe, mga lungsod ng Lycaonia, at sa lupaing nasa palibot, at doon nila ipinangaral ang mabuting balita. Sa Listra, may isang lalaking di makalakad sapagkat siya'y lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya at nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpoy may pananampalataya upang mapagaling, tinitigan niya ito at malakas na sinabi, "Tumayo ka ng matuwid." At lumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Nang makita ng taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Lycaonia, "Nanaog na sa atin ang mga Diyos sa anyong tao." Tinawag nila si Zeus, si Bernabe, at Hermes naman si Pablo, sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa pagpasok ng lungsod ang templo ni Zeus. Nang marinig ito ng saserdote nito ang nangyari, nagdala siya sa pinto ng lungsod ng mga torong may kwintas na bulaklak upang ihandog niya at ng taong bayan sa mga apostol. Nang malaman ito ni Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawing iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan at manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa at ng lahat ng naroroon." Nang makalipas na ang panahon, hinayaan nilang sundin ng lahat ng bansa ang kani-kanilang kagustuhan. Gayunmay, nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin sila sa pagpigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Tanging sa iyo lamang poon ang dakilang karangalan. Hindi namin maangkin pagkat ito'y iyo lamang. Dahilan sa ikaw, tapat at wagas ang pagmamahal. Ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa. Nasaan ba ang inyong Diyos? Ang palaging winiwika. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin. At ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Pagpalain sana kayo, pagpalain kayong lubos, pagpalain ng lumikha ng langit at sansinuko. Panginoon ang may-ari ng buong sangkalangitan, samantalang ang daigdig ay sa tao ibinigay. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Parangalan po natin ang mabuting balita ng Panginoon. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating guro. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang tumatanggap sa akin sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya." Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote, "Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan?" Sumagot si Jesus, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay
at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa lahat ng mga nakikisa sa ating banal na pagdiriwang via live streaming sa ating pong Paris Facebook page, sa lahat mga naririto sa ating simbahang pamparokya, lalo na ang presensya ng ating pong mga mananampalataya mula sa Mini Pastoral Council at ang iba't ibang organisasyon mula sa kapilya ng Mary the Queen sa UBB. Isang mapagpala at magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po, Father. Ang pagtunod ay karaniwang sinasabi ring tugon sa isang nagmamahal. Sapagkat ang pagsunod ay nagpapahayag na mapagbigyan at higit sa pagbibigay, kung hindi ang maging kalugot-lugot para sa kanyang sinusunod na minamahal. Kaya nga, ito ginamit ng ating Panginoon Jesucristo sa ating natunghayang ebanghelyo para sa gabing ito. Ang sabi ng Panginoon, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Madaling sabihin na mahal natin ang Panginoon kung ang magiging batayan ay ang salita lamang o sa wikang Ingles ay lip service. Bagkus, mas higit na inaasahan ng Panginoon na ang pag-ibig ay hindi lamang magmula sa salita, kung hindi laging nakabatay sa pagsunod sa iniuutos niya, sa pakikinig mula sa mga ito, at sa pagtupad ng lahat ng kanyang mga pinag-uutos. Pero alam po natin, through experience, that obedience per se is not enough. Bakit? Dahil kailangan ng pagsunod ang pagtugon. Ang tunay na sumusunod ay hindi sumusunod dahil sa ibig lamang niyang, nakalimutan ko ang Tagalog, but sa English ay to please someone. No? O yung sabihin nating napipilitan lamang siya. Pero ang tunay na sumusunod, dapat nagmumula sa puso ang pagsunod at ito'y pagpapahayag ng pag-ibig o pagmamahal. And so Jesus made it clear that an obedient, loving heart is where He and the Father find residence. Ang tunay na masunuring at nagmamahal na puso ay siyang pinananahanan ng Panginoong Hesus at ng Ama. Mga kapatid, sa ikawalong gabing ito ng ating Misa Nobenaryo sa karangalan ng ating patrong si San Jose, siya'y nagpapahayag sa atin ng damdaming masunurin sa kalooban ng Diyos. Alam natin at natunghayan natin sa kasaysayan ng ating inang simbahan kung papaanong matapat
at masunurin ang naging puso ni San Jose sa lahat ng mga ibig ng Diyos na maganap para sa katuparan ng kanyang pangako sa sanlibutan. At bahagi nito ay ang kaganapan na si Jesus, ang kanyang buktong na anak, ay magkatawang tao at upang mapabilang sa pamilya ng sanlibutan, si Jose ay pinili ng Diyos upang maging ama ni Jesucristo. Sinunod ni San Jose ang Diyos. At alam natin na siya'y naging matapat sa pagsunod dahil sa kanyang pagmamahal sa Diyos. At ang pagmamahal na ito ay lalo pa niyang pinatunayan sa pagmamahal niya kay Maria at sa kanyang anak na si Jesus. Ito ang siyang pagsunod na ibig ipahayag sa atin ng ating ebanghelyo, na naway tumulad tayo kay San Jose, maging matapat at masunurin, tanda ng ating pagmamahal sa Diyos at sa ating Panginoong Jesus. Ito nawa ang siyang maging baon at hamon natin mula sa Ebanghelyo. Amen. Buong pagtitiwalang itaas natin ang ating mga puso sa Diyos Ama na gumagabay sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, naway isabuhay ang diwa ng Ebanghelyo at isagawa ang kalooban ng Diyos sa kanyang paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayong lahat naway magsikap na itaguyod ang katarungan at karangalan ng tao, lalo na ng mga mahihina at mahihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Bilang isang pamayanan, naway itaguyod at tulungan natin ang bawat isa sa pamamagitan ng pag-ibig at kabutihang ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may karamdaman sa kanilang katawan, pag-iisip at kaluluwa, naway makatagpo ng ganap na pagaling. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namayapa, naway makapasok sa lugar na inihanda ni Kristo para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Ang lahat ng mga kahilingang ito ay samot dalangin namin sa iyo, mapagmahal na Ama, sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin si Santa Catalina, tanggapin mo itong aming ginaganap na paghahaing nagdudulot kaligtasan upang kaming nakabatid sa kanyang natutuhang maalab na pag-ibig ay makapagpasalamat sa iyo ng totohanan at masigasig. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupad na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Ruperto na aming Obispo, ni Noli ang katuwang niyang Obispo at ng Tanang Kaparian, at kaming iyong mga anak na ngayon ay tinipon mo sa iyong banal na harapan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang banal na esposo at aming patron, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At ngayon buong pag-ibig at buong tiwala nating awitin ang panalangin itinuro ng Panginoong Hesus. Sumasalamat ka sa sa amin ang
Iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga nagagawang pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis at nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiluhod po para sa tanging panalangin sa ikawalong araw ng nobenaryo kay San Jose. Maluwalhating San Jose, tulungan mo akong mapalakas ko sa aking sarili ang diwa ng pagsunod sa batas ng Diyos, ng Santa Iglesia at ng aking lipunan, katulad din ng pagsunod mo sa kalooban ng Diyos sa iyong tahanan sa Nazaret. Ipagkamit mo sa akin na taglayin ko ang diwa ng pagiging masunurin sa isip at sa puso upang sa tahanan at sa lugar ng aking trabaho at libangan ay maghari din ang pagsunod sa may kapangyarihan. Maging gabay sana kita sa landas ng kabanalang asal na ito. San Jose, ako'y dumudulog sa iyo sa oras ng aking pangangailangan at nagsusumamo rin kay Santa Mariang Birhen na iyong esposa na makamtan ko ang layunin ng pagsasiyam na ito. Kung nauukol sa lalong kaluwalhatian ng Diyos at kagalingan ng aking kaluluwa, siya nawa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo na po ang lahat para sa panalangin pagkapakinabang. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas, bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa pagtatapos po ng ating misa sa ikawalong gabi ng ating nobenaryo, nais po nating pasalamatan ang mga nagsiganap sa banal na pagdiriwang na ito. Sila pong lahat ay halos mga taga Mary the Queen Chapel ng UBB. Ang ating pong mga altar servers, ang ating pong lectors and commentator, ang ating pong mga lay ministers, gayon din ang ating koro na pinangunahan ni Kuya Aweng. Maraming salamat. Ang mga korong ito ay ang Mary the Queen Chapel Youth Choir, no? Yung mga kabataan. At yung mga mother butlers na andito rin, maraming salamat yung mga mother butlers po ng UBP. At gayon din, yung nakasama natin, of course, ang ating pong sokom ng ating parokya sa gabing ito. At sa huli, ang siyang punong abala, of course, ang tagapangulo ng Mini Pastoral Council ng Mary the Queen Chapel, si Ate Joanne Enero. Yan, nandun siya sa taas. Sa inyong lahat, maraming salamat po. Bukas naman ang in charge po ay ang Churillo sa ating pong misa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalait ingatan kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.